Kiaura guys! It's another day, another vlog. Tayo ngay magluto ng almusal at ng ating baon papasok sa eskwela. Ang ating specialty, pritong bacon. Alam nyo naman ang mga hindi masyadong mahusay sa kusina, sa prito lang kumakapit. Panibagong araw na naman ang pakikibaka. Pero okay lang, malapit naman na ang weekend, magpapahinga na naman. Tingnan nyo naman ang aming bintana. Pwedeng sulatan ng pangalan sa lamig. Napaka-usual na morning dito sa NZ. Para kang nakatira sa isang malaking ref. Ngayong araw ay ating pag-usapan ang pinakaunang step sa pagpunta dito sa NZ bilang isang guro. Hindi mo to pwedeng i-skip dahil ito ang magdidikta sa iyo kung ano ang pwede mong turuan dito sa NZ. Ito nga yung NZQA IQA. Ito ay mandatory assessment ng iyong overseas teaching qualification. Dito mo malalaman kung saan nakalinya ang qualification mo, pwede sa ECE, primary, secondary at kung saan pa man. O kaya naman minsan ay hindi na-hit ng qualification mo yung standard ng New Zealand. Kaya ito dapat muna yung una mong ma-accomplish. Ito nga pala yung list ng mga pinasa ko. TOR, Diploma, NBI, Passport, PRC License, at Birth Certificate. Nabasa ko din doon na kapag married ka na ay kailangan mong mag-provide ng marriage contract para sa evidence ng name change. Pag na-ready mo na ang lahat ng mga yan, you're good to go. Pwede mo nang bisitahin ang website at i-upload ang iyong mga documents. Tama ka nang iniisip, online lang lahat ng application dito sa NZ. Kaya hindi ka masyadong maaabala sa work habang nag-a-apply papunta dito. Sa case ko, dalawa ang pina-assess ko. Pina-assess ko ang aking bachelor's degree na may level 7 at ang aking master's degree na may level 9. Level 10 ang pinakamataas dito at nagagamit yan para sa salary assessment. Mas mataas ang level, mas mataas ang salary. Ito naman yung qualification ko na nakalagay sa aking NZQA assessment. Nakalagay dyan na na-meet ko yung qualification para sa primary. At yung primary ay allowed din naman dito para sa ECE. Tagal kong tinago yan nung nasa Pinas pa ako, hindi ko pinagkakalat. Nagpa-evaluate kasi ako ng NZQA ng March at dumating to ng May. Hindi ko pinagkalat, baka kasi maudlot pa. Then diretso na lang sa next step. Ito nga pala yung website na bibisitahin nyo pag buo na ang inyong loob. I-type lang sa Google ang NZQA at lilitaw na nga ang website na ito. Then ganito ang lilitaw at pindutin ang login. Matapos nga niyan ay hanapin ang picture na ito at pindutin yung register or create an account. May account na kasi ako dito kaya ganito na ang lumilitaw sa akin. Pero wag kayong kabahan, dyan lang yun nakapwesto. Mag-fill out lang then mag-upload. At syempre igayak yung pambayad. May bayad kasi yan. Pwede ang debit o kaya ang credit card. O ano pang hinihintay mo? Ipunin mo na ang mga requirements mo at mag-start ka na ng journey patungo dito. Tandaan, hindi yan uusad pag hindi uumpisahan at ang pangarap ay hindi magiging makatotohanan kung hindi pagpupursigihan. Ang ganda ng buwan, nakaka-relax pagmasdan, parang pag-asang nagbibigay liwanag sa sanlibutan. O siya, hanggang dyan na lang muna. Paalam!